Tara, moto camping tayo. Isang oras na biyahe mula Marikina ay narating ko ang Tanay Rizal. Dito kasi yung napili kong campsite. Pero bago tumuloy sa spot na napili ko, sinilip ko muna saglit yung Lanatin River. Sa ilog na ito, pwede kang tumambay at maligo ng walang bayad. Nagtataka lang ako na kung kailan tag-ulan sa katuyo yung ilog. Pagkatapos ay dumiretso na ako sa campsite kung saan ako magpapalipas ng gabi. Ang Luklukan Camp, isang private campsite. Humanap na agad ako ng pwesto na mapaglalatagan ng aking tent. Isang rason kung bakit naisipan kong mag-camp ay dahil gusto kong masubukan kung okay pa yung Decathlon tent ko. Matagal na kasi nung huli ko itong nagamit. Ito yung pinakauna kong tent na binili sa aking pagmomoto camping. Almost 3 years na sa akin tong tent na to. So far ay okay pa naman siya. Kahit matagal na natenga yung tent ay hindi pa din lumuluwag at lumulutong yung mga elastic string niya sa pole. After ko makapag-setup ay saktong bumuhos yung malakas na ulan. Nagluto muna ako ng nilagang saging na pinares ko sa aking mainit na kape. Naghanda na din ako ng hapunan ko. Kanin at ang aking comfort food na ginisang sardinas with udong. Last 3 pieces na pala to ng udong ko kaya o-order na naman ako. Buti na lang ay available na ito online. Hindi ko na kailangan pumunta ng palengke. Pagkatapos kumain ay naghanda na ako para matulog. Sakto at umuulan kaya sobrang lamig ng panahon. Ito nga pala yung loob ng Decathlon tent ko. Good for 2 persons nga pala yung tent na to kaya maluwag. Maaga akong gumising kinabukasan para maabutan ko yung fog sa umaga. Sakto yung ganitong weather sa Tanay para sa isang mainit na kape. Nagluto na din ako ng almusal, pritong itlog at sausage at yung tira kong nilagang saging tapos kape uli. Konting tambay lang dahil hindi na din naman ako makaligo sa ilog kasi kulay brown na gawa ng malakas na ulan na magdamagan. Kung nagsisimula o magsisimula pa lamang kayo sa moto camping, kilatisin mo itong Decathlon tent na gamit ko. MH100 yung model niya. Good for beginners ito kaysa bumili kayo ng mga beach tent na hindi naman waterproof. Might as well yung branded na lang pero affordable pa din. Yung price ng tent swak lang sa overall functions niya. Balanse lang. Kung gusto niyo pag-aralan yung overall specs ng tent na to, ilalagay ko na lang sa video yung link.